Bigyan niyo po kami ng andakan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami painful sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. May sabi. May sabi. Sa ngalan ni Jesus, hindi kita sasaktan sa lugar katawan niya. Naiintindihan mo sinasabi ko? Ha? Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya? Sige, kung may takot ka sa Diyos, nagagalit ka ba sa Kanya na inggit? Tao ka hindi? Tanungin mo na kita, tao ka hindi? Tao ka hindi? Sagutin mo yung tanong ko, tao ka hindi? Huwag mo akong dramahan. Bilog na bilog ng utak mo. Gigilitan kita ng hininga sa loob ng katawan niya pag hindi ko kinausap ng ayaw. Babae ka, lalaki? Wala na itong tanong, papatay na lang kita. Makikipag-usap ako bilang alipin ng aking ama o instrumento niya. Sasagot ka hindi. Sa ngalan ni Jesus, pupugutan kita ng hininga. Makikipag-usap ka hindi. Makikipag-usap ka na. Hindi kita sasaktan kung makikipag-usap ka. Naintindihan mo na? Babae ka, lalaki? Babae ka, lalaki? Babae. O sige, uminto ka. Kamaingay. Nagagalit ka ba rito, nainggit? Sagutin mo yung tanong ko, nainggit ka ba, nagagalit? Ayaw mo magsalita. Nagagalit ka, nainggit? Nagagalit ka ba sa kanya, nainggit? Makikipag-usap ka ba? Hindi. Wala na talaga itong ano. Makikipag-usap ka, hindi. Makikipag-usap. O sige, nagagalit ka ba sa babaeng ito, nainggit? Nagagalit ka ba sa kanya, nainggit? Maniwala ka sa akin. Gigilitan na kita ng leg pag hindi ka nagsalita ng maayos. Mahal mo ba ang buhay mo? May takot ka sa Diyos? May pamilya ka, wala? May anak ka, meron? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Bibilangan kita ng tatlo, wala na itong tanong. Magnetiko, painitin ang dulo ng daliri ko. Huiwaan kita ng leeg sa katawan niya. Tatlo na pala anak mo. Isa lang anak. Naiintindihan mo na? O sige, may asawa ka? Ano ang trabaho ng asawa mo? Hindi ko na tinatanong ng pangalan, maraming trabaho. Tricycle driver, jeepney driver, company driver, etc. Ano ang trabaho ng asawa mo? Ano? Ano? Anong trabaho yun? Construction. O sige, tatlo na anak mo. Ilang taong ka na? Hindi ko na tatanong ng pangalan mo. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 37. O sige. Kalasin mo nilagay mo sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Kinakausap kita ng matino. Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Nainggit ka sa kanya? Eh ano naman kinainggit mo rito? Mukhang hindi naman tumayaman na mayaman. Ha? Sapat lang yung binigay ng aking ama. Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit ka nga nainggit sa kanya? Magsasalita ka hindi? Eh kung tapusin na lang kaya kita pa kaysa napapagod pa ako magtanong sa'yo. Wala nang tanong-tanong. Pahirapan muna kita bago kita todasin. Naintindihan mo na? Makikipag-usap ka. Makikipag-usap ka bilang instrumento ng Diyos. O sige, kalasin mo nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay niya. Kalasin mo lahat yung sakit. Okay, tanggalin mo lahat. Okay. Kailan mo pa ito ginawa? Gano'ng katagal? Gano'ng nga katagal? Nagsasawa sila ng asawa niya. Ano? Nagsasawa sila ng asawa niya. O sige, kalasin mo. Ikaw ba yung magkukulam mo, pinapadasal mo to? O mismo ikaw nagdarasal? Tinatanong kita, mismo ikaw ba nagdarasal o nagpapadasal ka? Saan mo natutunan ang pagdarasal? Saan mo natutunan ang pagdarasal?
Magbabayad po. Magbabayad ka? Opo. Magkano binabayad mo sa magdarasal mo? 500. Kada ilang beses mo siya binabayaran? Sabi ko po. Sige. Ano yung magdarasal mo? Babae, lalaki? Babae. Babae magdarasal mo? Sige. Huwag mong pakalaman ang kamay niya para hindi ka rin masaktan. Nangawit lang yung daliri ko. Kaya inurong ko lang yung kamay ko. Okay. Tapo mo lahat yung galit mo sa kanya. Bakit ka ba ano ba daw? Nainggit ka ba? Nagagalit? Bakit ka ba nainggit dito? Bakit ka nga nainggit? Ito po yung buhay niya. Magandang buhay niya. Wala ka bang tiwala sa aking ama na binigyan ka rin ng buhay? Isa lang anak. Ikaw 3 na, 37 years old. Ito 20 plus lang, 22, 21. Ha? Tapos ikaw may asawa na rin. May asawa na rin to. Ano naman kinaganda ng buhay doon? Wala naman tong kotse sa labas ng gate namin. Nakatricycle lang at umarkila lang. Pag magandang buhay, may sariling sasakyan, may motor, malaki bahay, maganda trabaho, nasa opisina, o yung nanay nasa abroad, nasa Amerika, may lupain. Yun ang mga magagandang buhay, nakapag-aral. Hindi maganda buhay niya. Ibinigay ito yun ng Diyos sa kanya. Ewan ko lang kung ano yung trabaho nila, kung ano ba. Hindi ko ito natanong kung wala pala siyang trabaho, kung ano trabaho ng asawa niya. Ngayon, may trabaho ang asawa mo, di ba? Di ba, 3 anak mo. 37 years old ka na. O sige, kalasin mo. May gusto ka ba sa asawa niya? May gusto ka ba sa asawa niya? Ba't may gusto ka sa asawa niya? May 3 ka ng anak. Ilang 37 years old ka na? Ilang taon na yung panganay mo? 2. Panganay mo, 2 taon pa lang. Ilang taon na yung panganay mo? 6 na taon. Ilang taon na yung gusto mo? Ilang taon na yung gusto mo? 4. Ilang taon na yung panganay yung sa gitna? Ilan? 2. Sige, kalasin mo. Magkakasunod lang yung anak mo, parang hagdanan lang. Tapos may gusto ka sa asawa niya. Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Nagnanasa ka ng hindi pag-aari ng iba. May asawa ka na, di ba? Hindi mo pa ba mahal yung... Yan lang yung pinapagalaw ko yung kaliwang kamay niya. Ay, kanang kamay niya, ha? Kung pakalaman itong kaliwa itong hawak ko. Okay, kalasin mo lahat yan. Alam mo ba yung ginagawa mo pag nanasaya? Pansamantalang aliw kaligaya. Bakit hindi ka ba nasisiyahan sa asawa mo? 3 anak na ibinigay niya sa'yo? Ba't may gusto ka sa asawa niya? Ano ba nakita mo sa asawa nito? Guwapo ba ito sa paningin mo? Kasal ka ba? Hindi. Kahit hindi ka kasal, meron ka pa rin anak. 3. Nagsasama ka ng asawa mo ngayon? Kita mo yung ginagawa mong kalakuhan. Magkakilala kayo nito? Magkakilala kayo hindi? Magkalapit lugar lang. Hindi ko na alam yung pangalan mo. Naintindihan mo? Tigilan mo yung pagnanasa sa asawa niya. Naintindihan mo? Alam mo, krong-krong ka. May kling-kling ka yata eh. May 3 ka ng anak, nagsasumikap yung asawa mo, tapos nagnanasa ka pa sa asawa. Bakit? Macho ba asawa nito? Magandang lalaki ba asawa nito? Alam mo, wala kang kakwenta-kwentang tao sa mundo eh. Sinasama mo lang yung mga anak mo sa katarantaduhan mo eh. Ba't hindi ka magsumikap at magtrabaho? Ano ba trabaho mo? Ngayon dati, bago ka nag-asawa ng trabaho mo. Ano? Friends po. Ano yon? Sa friends po. Sa page. Friends po. Ano yon nga yun? Daan-daan yung salita mo. Ano yon? Stress po. O, ang ganda-ganda trabaho mo, tapos ngayon ayaw mo magtrabaho. Ngayon pala, hindi ka pala makapagtrabaho. Ilan kayo magkakapatid? 2. Ito? Ito kayo magkakapatid? Opo. Makinig sa usapan namin ha. Opo. Kalasin mo, itong anak mo, ate. Ilang itong anak niyo? Pang ilan po? Ilan ang anak mo lahat? 5. 5. Opo. Tapos sila 5, kayo 7. Hindi, kalas. Pangilan ka sa pang 7? Ilang taon ka na? 37, di ba? Pangilan ka sa pang 7? Pangalawa. Ilan kayo babae, ba lalaki? 4 po. 4 na lalaki o 4 na babae? Opo. Ano nga, 4 na babae o 4 na lalaki? 4 na babae. Sige, kalasin mo ng kalasin nilagay mo. Yung binabayad mo sa magdarasal, sayang. Dapat pinibigay mo na ng pagkain sa anak mo. Alam mo, kling-kling ka eh. Kahit paghiwalay mo pa sila mag-asawa,
Hindi ka pa rin seryosohin ng asawa niya. Gusto mo bang pag nalaman ng asawa mo yung niloloko mo yung asawa mo at nagkakagusto ka rito, mag-aaway yun, magpapatayan pa ng dahil sa'yo. Bakit? Gusto mo bang maraming demonyong sumalo sa katawan mo? Gusto mo bang paglaruan ka ni Satanas? Bibigyan ka ni Satanas dun, maraming lalaki. Gwapong-gwapo sa paningin mo. Machong-macho. Pero hindi mo alam, puro uod ang katawan. Gusto mo ba yung pumapasok sa buong katawan mo ay puro dumi? Tapos isasama mo doon sa mga anak mo. Wala kang kakwenta-kwentang ina. Alam mo, dapat sa'yo yung mga taong nagkakaroon ng mga anak, yung nagdarasal sa Diyos, yung lumulod sa Panginoon Kristo at nangangarap magkaroon ng anak. Tapos ikaw, binigyan ka ng anak. Ngayon, binabaliktad mo. Hindi ka ba natutuwa? Binigyan ka ng anak ng Diyos? Hindi ka ba nasisiyahan sa aking ama? Bakit nagpapalipin ka sa isang demonyo? Gusto mo bang makatikim ng ibang lalaki? Gusto mo matikman lang ng ibang lalaki? Alam mo bang napakabigat ng ginagawa mong kasalanan sa Diyos? Tama na yan, naintindihan mo? Hindi ka ba nakakontento sa lalaki? Sa asawa mo? Ha? Hindi mo ba mahal ang pamilya mo? Gusto mo lahat ng sakit kaya niyan, ibalik ko na lang sa anak mo. Wala ka naman yatang pagmamahal sa anak mo eh. Mahal mo ba ang mga anak mo? Gusto mo, yan si Satanas. Mamaya, udyukan ka ni Satanas, bigyan niya ng sakit ang anak mo. Ngayon, sino sisisihin mo? Ang Diyos? Ha? Diba dapat sisihin mo sarili mo? Nagnanasa ka ng hindi pag-aari. Bakit? Gusto mo ba matikman ng asawa niya? Bakit? Wala ka rin ba sala sa aking ama? Mabigat ang kasalanan ang ginagawa mo. Nagsusumikap yung asawa mo tapos nagnanasa ka ng iba. Yung mga ginagawa mong katarantaduhan, itigil mo yan, naintindihan mo na? Itigil mo ang pagnanasa. Yung pagnanasa mo, manalangin ka lang sa Diyos na sana bigyan ng lakas ang asawa mo. Bigyan ng tibay ng mga kamay at paa para mabuhay yung anak mo maliit pa. Naintindihan mo? Wala namang kakatikiran yung mga inggit-inggit mo eh. Alam mo yung inggit niyan? Walang kakwenta-kwenta yan. Tinutokso ka lang ni Satanas para sumira ng ibang pamilya at sinisira mo rin yung pamilya mo. O sige, malaman ng asawa mo nagnanaksa ka sa kapit o sa malapit sa lugar mo. Nalaman niya, anong mangyayari ang ending? Pupunta kayo sa barangay. Tapos pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, makita yung asawa mo, yung asawa nito papatayin. Naintindihan mo? O, tapos susunod, ikaw, papatayin ka na rin. Ililibing ka na rin niya dun. Diba? Siguro naman lagi nababalita sa TV, pinapatayin yung mga asawa pag nakano. Gusto mo bang nangyayari sa yon? Gusto mo pugutan ka niya ng ulo sa ginagawa mo? Hindi ka ba nakukwente sa saya ng asawa na ibinibigay sa'yo? Ang Diyos, hindi niya pinapakilaman. Pag mag-asawa, kahit ibaliktad pa yan, kung anong pang gawin yung posisyon, hindi niya pinapakilaman yun. Naintindihan mo? Binigay nga sa'yo ng Diyos yun eh. Dahil alam niya karapat dapat sa'yo yung lalaki. At binigyan ka niya 3 supling. Ito mo yung katarantaduhan mo minsan sa mga bata. Bata pa lang anak mo, tinuturuan mo na. Sinasamahan mo na ikaw nagbibigay sa kanila ng mga sakit at mga padating ng problema. Kalasin mo lahat yan. Ano yung magdarasal mo? Babae, lalaki? Taga saan yung magdarasal mo? Kakausapin ko siya. Naintindihan mo? Yung totoo, ikaw ang nagdarasal o mismong may nagdarasal pa rito? Ikaw lang talaga. Hindi ka nagbabayad. Alam ko naman nagsisinungaling ka eh. Saan mo natutunan? Alam mo, kung meron dyan nagdarasal, unang madadampot dyan yung magdarasal. Engot. Huwag mo na ako pinagloloko. Sige. Saan mo ito natutunan magdarasal? Bisaya ka ba? Kapampangan, Tagalog, etc. Ano ka? Taga-Pangasinan ka? Ang asawa mo ano? Kapampangan? Hindi. Taga-ano sa? Saan kayo nakatira? Sige. Saan mo natutunan magdasal? Sa ate mo? Bakit yung ate mo magkukulam? Saan naman natutunan ng ate mo magdasal? Saan mo natutunan sa ate mo? Kailangan niya tinuruan. Matagal na. Nanay mo magkukulam, magdarasal, magagamot, etc. Ano? Kasi pag magkukulam, hindi manggagamot yun. Kahit ano pang galing na manggagamot, pag natuto magkulam, hindi sila manggagamot. Mga bulaan sila. Sige, kalas. Walang manggagamot na magkukulam. Para sa akin, mga manggagamot ay nilikha ng Diyos, binigyan ng karunungan, hindi pinag-aaralan ng paggagamot. Ang paggagamot ay usang ipinagkaloob to ng Diyos. Liban lang kung ang kanyang anak at apo ay may ninuno niyang manggagamot.
Yun ang mga manggagamot at saka yung mga binigyan ng instrumento ng Diyos. Yun ang hindi matutukso kailanman sa kapangyarihan at hindi pinag-aaralan ng paggagamot. Pusong ipinagkakalugto ng Diyos at walang taong karapatan magbasbas nito. Hindi ang Diyos pa rin. Naiintindihan mo? Manahimik ka sa pagtuturo sa kapatid mo, ha? Yung kaate mo, walang kakwenta-kwenta. Tinuturuan ka maging masama. Anong kinuha mo sa kanya parang natablan mo? Huwag mong pakalaman ang kamay niya. Pipilipitin kita. Anong kinuha mo sa kanya? Paano mo nga siya dadasalan kung wala? Paano? Alam naman ako magsasabi. Anong kinuha mo sa kanyang bagay? Ano po? Paano mo nga dadasalan? Iwa ko ng puso. Inawa ka mo siya. Saan? Kakilala mo to? Magkakilala kayo? Opo. Hindi ko na nga ano pangalan mo, di ba? Inawakan mo lang siya. Binulungan mo. Dinasalan mo. Di kilala mo ang pangalan niya. Sinama mo yung pangalan niya, di ba? Pati pa ba pinagluloko-loko mo ko eh. Palawin ko yung puwet mo dyan eh. Kalasin mo yan. Huwag mo nang ulitin to ha. Huwag ka na magnanasa ha. Sa araw na ito, tinitingnan ka ng Diyos. Tanda mo. Ngayon, titingnan ka rin ni Satanas. Umanda ka. Huwag sana magkaroon ng sakit ang anak mo. Sa'yo na lang. Wala kang kwentang ina. Alam mo, kung kapatid kita, binaliktad kita pati warik. Kasi masama yung ginagawa mo. Naintindihan mo na? Kung anak kita, itatakwil kita maging anak. Wala akong anak na magkukulam. At wala rin akong anak na hindi naniniwala sa Diyos. At wala rin akong anak na sinusuka ang aking ama. Naintindihan mo? Wala kang takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, mahal na mahal mo sana sa kanyang sarili. At mahal na mahal mo din yung anak mo na binigay niya sa'yo. Naintindihan mo? Tama na yung pagdadasal mo sa kanya. Itapon mo yung pagdarasal. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Babae. Sino kasama mo? Ilan kayo sa loob ng bahay? Sino kasama mo ngayon? Asawa ko. Hindi pumasok asawa? Ilan kayo sa loob? Pag nagsinungaling ka, pupukpukin kita. Lima po. Anong ginagawa mo ngayon sa araw nito? Magbabantay po. Nang anong binabantayan mo? Ang anak ko po. Manahimik ka ha? Naintindihan mo? Tigilan mo yung pagdarasal at pagtuturo doon sa kapatid mo yung ate mo nagturo sa'yo. Naintindihan mo? Walang kakwenta-kwenta. Naintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Ang hirap-hirap na nga ng buhay, dapat lagi kayo manalangin sa Diyos na matapos ng COVID-19 para magkaroon ng trabaho yung mga tao, para magkaroon ng, o patuloy ang asawa mo, trabaho niya, kontraksyon. Paano magpapagawa yung bike kung wala naman trabaho yung mga tao? Naintindihan mo? Tapos nagnanasa ka pa dito sa asawa nito. Alam ko to, kilala mo to. At alam kong kilala mo siya. Nagnanasa ka sa asawa niya. Di ka ba nakakontento sa asawa mo? Nakatatlong anak ka na nga, hindi ka pa ba nakakontento? Alam mo, hindi ko malaman kung papagalitan kita o sasampalin kita ng mano eh. Kaya, alam mo, wala akong karapatan saktan kita eh. At wala rin akong karapatan na pangunahan kita at wala rin akong karapatan na husgahan kita. Naintindihan mo? Ang Diyos pa rin ang may karapatan lahat sa atin. Bilang isang instrumento niya, bilang isang alipin niya na naniniwala sa Kanya, tigilan mo pagsasamba sa kadiliman. Tigilan mo ang manalangin sa kadiliman, naintindihan mo? Manalangin ka sa Diyos para ibigay niya ang swerte para sa anak mo, hindi sa iyo. Naintindihan mo? Tigilan mo ng pagdarasal nito, ha? At tigilan mo yung paghahawak-hawak sa kanyang may dasal, ha? Pag inulit mo ito, anong gagawin ko sa iyo? Tatanggalan kita ng kapangyarihan. Pero wala ka namang kapangyarihan. Dahil tinuwa ka lang. Pangalawa, gusto mo ibalik ko na lang kaya lahat ng sakit nito sa anak mo. Para maranasan mong lumuhod at humingi ng tulong sa Diyos. Naintindihan mo? Gusto mo ibalik ko lahat? Pagbibigyan kita, naintindihan mo na. Matagal na ito niya sakit ha. Mag-isang taon na, naintindihan mo? Mag-isang taon na to. Wala na, meron pa! Ilang minutes? Hindi ko pa Sige, makita. okay na. Wala na, meron pa! Gagaling na to, hindi pa? Kailan? Gusto ko ngayon, kalasin mo lahat. Wala na po. Kita mo, hindi ka marunong kalas. Kailan mo pa ito pinag-aralan? Kailan mo pa pag-aralan? Pag-aaral nagtuturo sa'yo ng kapatid mo? Kailan pa? Tatlong buwan na po. 3 months mo na pinag-aaralan to? Tigil-tigilan mo na to, ha? Naintindihan mo na?
Huwag ka maingay. Pipilipitin kita. Ayaw ko nang maingay, ha? Titignan ko lang kung meron pa nakaditik. Pag sumigaw ka, pipilipitin kita. Tiisin mo. Iinit mo pag meron pa. Pag wala na, hindi na ito iinit. Magnetic mo, painitin at kuryentehin kung meron pa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dilat. Sabi mo in Jesus' name.